Laking gulat ng lalaki nang biglang may batang puno ng putik ang katawan. Ang bigla na lamang nambato sa kanya ng tsinelas at nagpakilalang ito raw ang kanyang anak at siya raw ang ama nito. Paano nga kaya nangyari yun? Hello sa inyong lahat, ako si Dimple. Mula sa isang payak na pamilya ay may isang anak ng ubod ng kulit. Hindi kasi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin noon. Kaya naman kahit papaano ay may extra ako sa paglalabada para sa anak ko. Ngunit isang araw, bigla na nga lamang lumitaw ang ama ng anak ko para daw bumawi sa mga pagkukulang nito. Subaybayan niyo ang kwento ng buhay ko. Bruno? Bruno, nasan ka? Paulit-ulit na tawag ni Dimple sa kanyang anak habang siya ay naglalaban ng mga damit ng kapitbahay na kanyang pinag-eekstrahan. Umalis kanina yung anak mo. Nakipaglaro na naman yata sa ibang mga bata. Sabi naman ni Annie na siyang kaibigan ni Dimple. Kung katulad ni Dimple, ang buhay ni Annie kahit papaano ay masagana at hindi naghihirap. Kaya naman, kahit may katulong ito ay nakiusap si Dimple na siya na ang maglalaba ng kanilang mga damit nang sa gayon ay kumita nga siya. Bilang kaibigan ay pumayag naman si Anne. Annie, alis lang ako sandali ah. Hahanapin ko lang si Bruno. Baka mamaya kung saan-saan napunta yun eh. Itinigil nga muna ni Dimple ang kanyang paglalaba para hanapin ang anak. Sasamahan na kita. Presenta naman ni Annie at magkasama nga nilang hinanap ang batang si Bruno. Samantala, masayang naglalaro ang tatlong bata sa putikan. Nang biglang matigilan ng batang si Bruno, nang matanaw nga nito ang isang lalaking biglang lumabas ng kotse. Dali-dali niyang hinubad ang kanyang tsinelas at ibinato iyon sa lalaking kanyang nakita. At laking gulat nga ng lalaki nang dahil doon. Bahagya pang nainis ang lalaki nang maputikan ang malinis nitong damit dahil sa tsinelas na ibinato sa kanya ng isang bata. Ikaw po ang papa ko! Sigaw nga ng batang si Bruno nang lapitan niya ang lalaking binato niya ng tsinelas. Napunta naman sa bata ang atensyon ng lalaki at halos matawa nga ito nang makita niya ang itsura ng bata. Halos hindi na kasi ito makilala dahil punong-puno ng putik ang katawan. Bata, wala na ba kayong tubig para putik ang ipampaligo mo sa katawan mo? Natatawang biro pa nga ng lalaki sa bata. Hay! Kayo po! Ang papa ko at ako po ang anak nyo! Usal nga ng batang si Bruno. Bata, palalampasin ko tong pambabato mo sa akin. Pero wala akong oras para makipagbiruan dahil kailangan ko pang hanapin ang anak ko. Seryosong sambit naman ng lalaki. Akmang alis na nga rin sana ito, ngunit kaagad na hinawakan ng batang si Bruno ang kamay ng lalaki. Hinahanap niyo po ko, papa? May tuwa nga ang boses na reaksyon pa nga ng batang si Bruno. Napabuntong hininga naman ng lalaki at pilit na tinanggal ang kamay ng bata na siyang nakahawak sa kanya. Nasaan ba ang mga magulang mo ha? Bakit ka nila pinababayaan at hinahayaan na mantrip ng ibang tao? Tila ba naninermo na untag ng lalaki sa bata? Bukod po sa lolo at lola ko, mama ko lang po ang meron ako pero ngayon na nandito ka na po magiging kumpleto na po ang pamilya natin, papa. Ngiting-ngiting sabi naman ng bata kung saan mas lalo nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ng lalaki. Muli ay napabuntong hininga na lamang ang lalaki dahil tila ba ayaw na siyang pakawalan pa ng bata. Napailing-iling na nga lamang din siya nang makita niyang marumi na rin ang kanyang damit, pati na rin ang kanyang kamay dulot ng putik. Bruno! Sigaw nga ni Dimple nang makita niya ang kanyang anak at patakbo itong nilapitan. Diyos ko naman anak! Ano na naman ba ang pumasok sa isip mo? At naglublob ka na naman sa putikan?
Yan nga ang naging reaksyon ni Dimple nung nalapitan na niya ang batang si Bruno. Napatingin naman si Dimple sa lalaking hawak kamay ng kanyang anak at pareho ngang nanlaki ang kanilang mga mata nang magtagpo ang paningin nila. Sean? Gulantang nabigkas pa nga ni Dimple sa pangalan ng lalaki. Mama, nandito na po si Papa. Hinanap po niya tayo. Mabubuo na po ang pamilya natin. Tuwang-tuwa na bulalas pa nga ng batang si Bruno sa kanyang ina. Ano? Tinawag mo siyang papa? Teka, paano mo siya nakilala, anak? Naguguluhan at gulantang naman nabaling ni Dimple sa kanyang anak. Base po kasi sa kwento niyo po sa akin, simula po dati ang papa ko po ay matangkad. Maputi, makapal ang buhok, matangos ang ilong, maayos manamit, at higit po sa lahat, gwapo. Kaya anong nakita ko po siya, nakilala ko po siya kaagad. Para po makuha ang atensyon niya, binato ko po siya ng tsinelas, nilapitan ko po siya at sinabi ko po na anak niya po ako. Saad pa nga ng batang si Bruno. May action pa nga ang kanyang pagkukwento. Sandali, anak mo siya? Hindi makapaniwalang pag-agaw naman ni Sean sa atensyon ni Dimple. Ano naman ngayon kung anak ko siya? At saka, anong ginagawa mo rito? Pagkatapos ng ilang taon, bigla ka nalang susulpot. Mabuti pa umalis ka na. Halika na, anak. Hindi siya ang papa mo. Kinuha nga ni Dimple ang kamay ng kanyang anak at inilayo mula kay Sean. Sandali, Dimple. Ano sinasabi mo? Na hindi ako ang papa niya. Yung bata na nga mismong nagsabi na anak ko siya. Isa pa, matagal ko na kayong hinahanap. Kaya ako nandito sa ganitong lugar. Dahil sa pagsabi ng isa sa akin na nandito kayo at nagpunta ako para hanapin kayo mismo. Ani nga ni Sean. Sarkastikong natawa naman si Dimple. Tama ba yung narinig ko? Matagal mo kaming hinanap? Pero hindi ba nung lumapit ako sa iyo at sinabi kong buntis ako? Kaya kailangan mo kong panagutan. Pinagtabuyan mo ko? Hindi mo pinanagutan ang anak ko. Wala ka nung ipinagbubuntis ko siya. Wala ka nung unang iyak niya. Wala ka nung unang tawa niya at wala ka nung pinakakailangan kanya. Kaya nakakatawang isipin na makikita kita rito para lang malaman na matagal mo kaming hinanap. Hindi ka lang pala duwag eh. Naging komedyante ka rin pala. Kaya wag mong sabihin na ikaw ang ama niya. Dahil hindi ka naman nagpakama sa kanya. Bakas nga sa boses ni Dimple ang pagkamuhi niya sa lalaki. Hep, mamaya nyo na nga sumbatan ng isa't isa tungkol sa nakaraan nyo. Kita nyo, pinagtitingnan na tayo ng mga tao. Saka Dimple, pwede bang iuwi mo na muna ang anak mo? At ang bisita ninyo, kasi tignan mo naman ang itsura nila. Napakadumi. Pagsingit nga ni Annie, bilang pagawat sa dalawa. Iginala naman ni Dimple ang tingin niya sa paligid at nang makumpirma nga niyang nasa sa kanila ang atensyon ng lahat ng tao sa paligid, wala nga siyang magawa, kundi ang isama rin sa kanilang bahay si Sean upang makapaglinis ito ng katawan. Mabuti pa umalis ka na, bago ka pa maabutan dito ng nanay at tatay ko. Baka lalong hindi ka makaalis eh. Seryosong sabi ni Dimple kay Sean nang makita niyang lumabas na ito ng banyo. Suot ang damit ng kanyang ama na siyang ipinahiram nga niya. Bakit naman ako aalis? Kailangan nating mag-usap. Ilang taon ko rin kayong hinanap kaya hindi ako papayag na basta na lang ako nga alis. Na hindi tayo nagkakaayos. Tura naman ni Sean at nilapitan si Dimple. Ipinag-cross naman ni Dimple ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at hinarap ang lalaki. At anong gusto mong mangyari? Ang mabuong pamilya natin ganun? Huwag ka nga magpatawa. Wala tayo sa pelikula para gawing drama ang buhay natin. Mama, pogi na po ba ako? Magkamukha na po ba kami ni Papa? Biglang sulpot naman ang batang si Bruno. Pagkalabas nito ng kwarto, kung saan malinis na ito at tumabi nga sa kanyang ama sabay nagpogi sign pa sa mukha nito. Namangha naman si Sean nang makita niya ang bata. Ngayon nakikita ko nga ang anak ko nga talaga siya. Ganyan na ganyan din kasi ang itsura ko nung bata pa ako. Nakitingturan nga ni Sean nang bahagya siyang lumuhod para makapantay si Bruno
Anak, lumayo ka sa kanya. Pagsingit naman ni Dimple sabay inilayo kay Sean ang bata. Tumayo naman si Sean at napabuntong hininga. Okay, sasabihin ko na ang totoo. Kailangan ko ng tagapagmana. Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal sa kasosyo namin sa negosyo para magkaroon ako ng anak. Pero ayoko ng ganung setup. Kaya naman naisip kong hanapin kayo. Para ang anak natin ang maging tagapagmana ko. At hindi na nila ako pipilitin pang ipakasal sa iba. Please, Dimple. Alam kong malaking naging pagkukulang ko. Pero hayaan mo akong gawin to. Para na rin sa anak natin. Bilang magulang. Siguro naman gusto mo rin na mabigyan siya ng magandang buhay, hindi ba? Sandali namang natahimik si Dimple at naging seryoso ang kanilang reaksyon. Hanggang sa ilang segundong lumipas, ay bigla na nga lamang itong humagalpak ng tawa. Naanimoy, may narinig itong katawa-tawang bagay. Anong nakakatawa? Nagtataka at kunot ang noong reaksyon naman ni Sean. Tumigil naman sa paghalakhak si Dimple at pinunasan pa ang gilid ng mga mata gamit ang kanyang mga daliri nang bahagya nga siyang maluha kakatawa. Alam mo, pwede ka na talaga maging komedyante. Biruin mo, napatawa ako ng ganun? Sideline mo ba ang maging joker ha? Muli ay natawa nga si Dimple. Dimple, seryoso ako at hindi ako nagpapatawa. Napahinto nga sa pagtawa si Dimple nang marinig niya ang seryosong boses ng lalaki. Sabihin na nga nating hindi ka nagpapatawa. Pero kasi tama bang mag-ilusyon ka ng ganyan? Tingin mo ba tanga ako para maniwala sa mga walang kwentang dahilan mo? Anong sinasabi mong tagapagmana? At pinipilit kang ipakasal ng pamilya mo. Sean, wala tayo sa drama o nobela para mag-imbento ka ng kwento. Dahil sa pagkakalam ko, kaya mo ko hindi pinanindigan noon dahil hindi mo kami kayang buhayin ang anak mo. Umugot ng isang malalim na buntong hininga si Sean. Matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Dimple. Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka sa mga sinasabi ko sa'yo? Isa pa, hindi ako nag-iimbento dahil totoong mayaman ako. Hindi kita pinanindigan noon dahil hindi pa ako handang maging ama noon. Kalmadong sa adisyon. Mayaman po kayo, Papa? Ibig sabihin marami po kayong pera? Manghang sabad pa nga ng batang si Bruno. Oo anak, at kaya kong ibigay ang isang magandang buhay sa'yo at sa mama mo. Nakangiting tugon naman ni Sean sa kanyang anak. Kung ganun, pwede niyo po ba akong ibili ng maraming mga laruan? Oo naman, kahit anong gusto mo bibilhin ko para sa'yo anak. Lumapad nga ang ngiti ng batang si Bruno sa kanyang narinig. Sean, pwede ba? Huwag mong pasahin ng bata. Marina bulong naman ni Dimple kay Sean. Hindi ko siya pinapaasa. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala sa akin ha? Hindi naman sumagot pa si Dimple at pinandilatan na lamang ng mata si Sean. Hindi naman sumagot pa. Dimple anak, may bisita raw tayo. Tanong nga ng ina ni Dimple nang bigla itong dumating kasama ang kanyang ama at may mga bitbit na animoy kagagaling lang mamalengke. Oh, siya ba yung sinasabi ng mga kapitbahay natin na bisita? Sino siya? At bakit suot niya ang damit ng tatay mo? Usisa pa nga ng ina ni Dimple nang makita nito si Sean. Nadumihan po kasi ni Bruno yung damit niya, kaya pinahiram ko po muna yung damit ni Papa. Tugon naman ni Dimple, nabatid ang kaba sa kanyang boses. Lola, siya po yung Papa ko! Biglang sambit ng batang si Bruno dahilan, kaya napamulagad ang mga mata ni Dimple. Gulat na reaksyon nga ang bumalantay sa mukha ng mga magulang ni Dimple nang marinig ang sinabi ng bata. Hindi na rin nagawang makaimik pa ni Dimple, lalo na nang hindi na nga nilubayan ng tingin ng mag-asawa ang lalaki na tila ba ine-examine nila ito. Totoo ba ang sinabi ng apo ko na ikaw ang ama niya? Naniniguradong tanong pa nga ng ina ni Dimple kay Sean. Walang pagdadalawang isip
Natumango naman si Sean at sumagot ng, "Opo, ako po ang ama ni Bruno." Nagkatinginan ng mag-asawa at parehas na napabuntong hininga. Kung ganun, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang ama naman ni Dimple ang nagsalita at batid nga ang pagiging seryoso nito sa boses at sa reaksyon. "Alam ko pong malaki ang naging pagkukulang ko sa anak ninyo at sa apo ninyo. Nagkamali po ako noon. Hindi ko po pinanindigan ang anak nyo dahil sa pansariling rason ko. Pero ngayon nagsisisi na po ako at nandito po ako para po sana magkaayos kami ni Dimple para nang sa gayon ay makabawi po ako sa kanila." Magalang na paliwanag nga ni Sean. Napalunok naman si Dimple nang hindi umimik. Ang kanyang mga magulang at nanatili nga sa mga mukha nito ang seryosong reaksyon. Hindi rin nawawala ang kaba sa dibdib niya sapagkat hindi niya alam ang gagawin kung sakali man na magkagulo. Ilang taon din kasi na inalagaan at pinalaki ang anak niyang si Bruno nang walang ama. Tapos bigla na lamang itong susulpot na para bang walang nangyari. Sana naman makontrol ni Papa ang galit niya kay Sean at hindi magkagulo. Pulong pa nga ni Dimple sa sarili. Bigla ngang humakbang palapit kay Sean ang ama ni Dimple. Kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili sa pag-awat kung sakali man nasaktan ang kanyang ama si Sean. "Pa, wag niyo po siyang saktan." Sigaw ni Dimple nang makita niyang gumalaw ang kamay ng kanyang ama na tila ba sasaktan si Sean. Subalit napawang ang bibig ni Dimple nang gulat nga siyang mapatingin sa kanyang ama. Nakatulad niya ay gulat din ang reaksyon. Iba nga ang nangyari sa inaasahan ni Dimple sapagkat tinawakan lang pala ng ama niya ang balikat ni Sean. "Bakit ko naman siya sasaktan?" Takang tanong naman ng ama ni Dimple sa kanya. "Hindi ka po galit sa kanya pa?" Puno nga ng pagtatakang tanong din ni Dimple sa kanyang ama dahil buong akala nga niya ay galit ang kanyang ama at sasaktan nito si Sean. "Bakit naman ako magagalit sa kanya? Ang importante, nagpakalalaki siya at naisip na niyang balikan kayong mag-ina para makabawi." Sabi nga ng ama ni Dimple na siyang nagpatulala sa kanya. Napangiti naman si Sean sa narinig at nakahinga ng maluwag. Maya-maya pa ay bigla na nga lamang dumating si Annie na kaibigan ni Dimple kung saan hinihingal ito matapos nga nitong tumakbo. "Dimple, yung kotse ng papa ni Bruno, pinagkakaguluhan ng mga bata." Balita nga ni Annie sa kanila. "Kotse? May kotse siya?" Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Dimple. Napamulagat naman ang mga mata ni Sean nang kanyang mapagtanto ang sinabi ni Annie, kaya naman dali-dali siyang tumakbo para puntahan ang kotse niya, kung saan sumunod naman sa kanyang pamilya ni Dimple. Napalunok na nga lamang si Sean nang makita niya ang kotse niyang punong-puno na nga ng putik, kung saan ang salarin ay ang mga batang kanina lang ay kalaro ng anak niyang si Bruno. Napakurap-kurap naman si Dimple habang nakatitig nga sa kotse. "Kotse mo yan?" Hindi makapaniwalang tanong nga ni Dimple kay Sean. "Hindi ba halata?" Pilosopong sagot naman ni Sean na hindi naalis ang tingin sa kanyang kotse. "Mukha namang hiniram mo lang yan eh. Huwag kang mag-alala. Pwede mo namang ipalinis yan bago mo ibalik sa may-ari." Hindi na nga lang pinansin ni Sean ang sinabi ni Dimple dahil batid niyang hindi pa rin naman siya paniniwalaan nito kung ipipilit niyang siya ang may-ari ng kotse. Hays, nagkaroon pa ng mga gisgas. Inis na sambit pa nga ni Sean nang hawakan niya ang ibang parte ng kotse. "Parang gasgas lang eh. Masyado ka namang OA." Pasaring naman ni Dimple. "Hindi mo ba alam na ilang milyon ang halaga ng kotse na to? Kaya ka ba masyadong nag-aalala? Kasi baka magalit ang totoong may-ari ng kotse na yan? Kasi kung sa'yo talaga yan, at kung totoong mayaman ka, bale wala lang dapat sa'yo kasi pwede ka namang bumili ulit ng panibagong kotse, di ba?" Masungit na saan ni Dimple. Muli ay hindi na nga lamang pinansin ni Sean ang pang-aasar ng babae. Sa halip ay kinuha niya na nga lamang ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Ilang minuto nga ang lumipas ay may isang kotse ang dumating na siyang huminto sa harapan nila at lumabas nga roon ang isang lalaki. Doon nakatuon ang atensyon nilang lahat
hanggang sa lumapit ang lalaki kay Sean. Sir, ito na po yung kotseng pinapadala ninyo sa akin. Turan nga ng lalaki kay Sean at ibinigay ang susi na yon. Salamat. Dalhin mo yung isang kotse ko sa car wash. Utos naman ni Sean sa lalaki kung saan ibinigay rin niya ang susi nito. Sige po sir. Tugon naman ng lalaki nang tanggapin nito ang susi. Bahagya pa muna rin itong napatingin na sa suot ni Sean bago sumakay sa putikan na kotse at pinaandar yun. Wow, Papa! Kotse niyo rin po ba yan? Tanong nga ng batang si Bruno sa kanyang ama. Oo anak, pwede kang sumakay riyan kung gusto mo. Pwede rin tayong umalis ngayon para mamili ng mga laruan o ng kahit na anong gusto mong bilhin. Sagot nga ni Sean sa kanyang anak. Talaga po, excited na po ako, Papa. Ito po ang unang beses na makakasakay po ako sa isang magarang kotse. Bulalas nga ng batang si Bruno at napangiti na lamang si Sean sa naging reaksyon ng kanyang anak. Hindi ka pa rin ba naniniwala na akong may-ari ng kotse? Baling naman ni Sean kay Dimple. Sus! Baka nga kinutsyaba mo lang yung lalaki kanina eh. Matari na katwira naman ni Dimple na tila ba ayaw pa ring maniwala na mayaman nga ang ama ng kanyang anak. Napailing-iling na nga lamang si Sean dahil doon. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo umalis habang tanghali pa lang? Excited na nga po kung sumakay ng kotse kaya umalis na kayo. Biglang sabat naman ang ama ni Dimple. Po? Anong sinasabi niyo, Papa? Wala pong aalis. Kung may aalis man, posisyon lang po yun. Pero hindi kasama ang anak ko. Sagot naman ni Dimple. Ano ka ba, anak? Kita mo naman kung gaano ka-excited si Bruno na sumakay sa kotse. At makasama ang papa niya para mamili ng mga laruan. Isipin mo naman na ilang taon din niyang pinangarap. At hiniling na sana makilala niya ang papa niya. Huwag mo nang sirain pa ang kasiyahan ng anak mo. Sabi naman ng ina ni Dimple. Sinulya pa naman ni Dimple ang kanyang anak na siyang nakanguso na nga ngayon na tila ba nakikiusap sa kanya. Pero hindi po pwedeng sumama si Bruno sa kanya nang walang kasama. At hindi din po ako pwedeng umalis dahil may mga labahan po ako eh. Pagrarason na nga lamang ni Dimple. Huwag mo nang isipin yon, ako nang bahalang tumapos sa mga labada mo. Sige na, umalis na kayo. Bahagya ng pinagpitabuyan nga si Dimple ng kanyang ina. Wala nang nagawa pa si Dimple, kundi ang sumama silang mag-ina kay Sean. Napangiti naman si Sean dahil sa pagiging suportado sa kanya ng mga magulang ni Dimple upang makasama ang anak. Pinagbuksan naman ni Sean ang pinto ang kotse, si Dimple kung saan tila ba napipilitan namang pumasok doon si Dimple. Habang ang kanilang anak na si Bruno ay nasa backseat umupo. Nagtungo nga sila sa mall at binili ang mga laruan na gusto ni Bruno. Anak, ayan lang ba ang mga laruan na gusto mo? Baka may iba ka pang gustong bilhin, sabihin mo lang sa akin. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Konsulta nga ni Sean sa kanyang anak. Sinulya pa naman ni Bruno ang mga paper bag na hawak niya na naglalaman ng mga laruan. Sakto na pong itong mga laruan, Papa. Pero may iba pa po akong gustong bilhin maliban po rito. Sagot nga ng bata. Ano yun? Sabihin mo lang at ituro. Lahat bibilhin ko. Sabi nga ni Sean sa kanyang anak. Yabang. Pabulong naman ang komento ni Dimple sa lalaki. Nagturo nga ang batang si Bruno ng mga nais itong bilhin na siyang bahagyang ikinagulat nila Sean at Dimple. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang bata ang lahat ng mga itinuro nitong nais bilhin. Kaya naman matapos nilang mamili at nang umuwi nga sila sa tahanan ni Dimple, laking gulat ng mga magulang ni Dimple nang makita ang lahat ng kanilang bili. Lahat kasing yun ay puro kagamitan sa bahay. May mga appliances at kung ano-ano pa. Teka, seryoso ba kayo na si Bruno ang nagpabili ng lahat ng yan? Puno ng pagtatakang tanong pa ni Susan na siyang ina ni Dimple. Opo, ma. At hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ni Sean para bilhin lahat ng itinuro ni Bruno. Tugon naman ni Dimple sa kanyang ina na pinasaringan pa ang ama ng kanyang anak. Binili ko lang naman ng lahat ng gusto niya. Ani naman ni Sean.
Diyos ko, Apo. Ano namang naisipan mo at pinabili mo ang lahat ng yan sa mama mo? Baling naman ni Susan. Sa kanya nga po. Ano pong masama, Lola? Sabi po ni Papa, bibilihin niya raw po lahat ng gusto ko eh. Kaya pinabili ko po lahat ng yan para po sa inyo ni na Lolo at Mama, para hindi na po kayo mahirapan. Inosenteng sagot naman ng batang si Bruno. Bahagya naman nilang ikinagulat yon. Ibig sabihin para sa amin lahat ng mga binili mo? Tanong pa ni Susan. Sa kanya nga po. Tumango-tango naman si Bruno. Opo, Lola, siya nga po pala. Lalabas lang po ako sandali ah. Bigla naman itong paalam at dinala ang mga paper bags na naglalaman ng mga laruan. Nako, mukhang ipapangalandakan niya sa mga kaibigan niya na binilhan siya ng papa niya ng mga laruan. Ang batang yun talaga. Natatawang komento pa nga ni Susan habang naiiling-iling. Maya-maya pa ay bumalik ang batang si Bruno. Ngunit wala ng mga laruan nito na siyang ipinagtaka nilang lahat. Teka anak, nasaan ang mga laruan mo? Takang tanong naman ni Dimple sa kanyang anak. Ipinamigay ko na po sa kaibigan ko, Mama. Sobrang saya po nila kasi may mga laruan po sila eh. Salamat daw po, Papa. Nakangiting tugon nga ni Bruno. Hindi man nila inaasahan yun, ay napangiti na nga lamang sina Sean at Dimple dahil sa kabutihan ng kanilang anak. Sino ba kasi ang mag-aakala na marami itong ipinabili, ngunit para pala sa ibang tao. Ilang sandali nga lang ay lumabas sina Sean at Dimple para makapag-usap. Siguro naman ngayon, maniniwala ka na sa lahat ng mga sinasabi ko. Tanong ni Sean kay Dimple. Hindi pa rin. Malay ko ba kung nangutang ka lang para sa panggastos? O hindi naman kaya, may sugar mommy ka? Mahinang natawa naman si Sean sa sinabi ni Dimple. Ipinag-cruise ni Sean ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sumandal sa kanyang kotse. Talaga bang ibibintang mo na sa akin lahat para lang magkaroon ka ng rason na hindi maniwala sa akin? Tanong ni Sean. Paano ko maniniwala sa'yo? Hindi pa nga kita lubusang kilala. Nagsisisi tuloy ako na binigay ko ang sarili ko sa'yo noon na hindi man lang muna kita kinilala kung sino ka bang talaga o kung anong klaseng tao ka. Sinadya akong huwag ipakilala sa'yo ang buong pagkatao ko noon. Gusto ko kasing malaman kung patuloy pa rin bang makikipag-flirt ka sa akin kung sakaling malaman mong simpleng lalaki lang ako. Pero iba ka. Ngayon lahat ng sinasabi ko sa'yo totoo. Seryoso ko sa sinabi ko. Gusto kong bumawi sa anak natin. Seryosong paliwanag nga ni Sean. Pero inamin mo kanina na kailangan mo lang ang anak natin para may tagapagmana ka nang sa gayon na hindi kayo pakasal. Ibig sabihin ginagawa mo lang ng to para sa pansariling interes? Katwira naman ni Dimple. Oo, sabihin na nating isa rin sa dahilan kung bakit ginagawa ko to ay para hindi ako pilitin ng pamilya ko na ikasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Pero kahit ganun, anak ko pa rin si Bruno at siya pa rin ang tagapagmana ko. Gusto mo bang ipagkait sa kanya ang isang magandang buhay na nararapat naman talagang maranasan niya? Saka, gusto mo rin ba akong ikasal sa ibang babae? Bahagyang natigilan si Dimple sa sinabi ni Sean. Ano naman ang kinalaman ko sa pagpapaksal mo sa iba? Tanong naman ni Dimple nang mag-iwas nga siya ng tingin. Hindi mo man direktang inamin sa akin noon. Alam kong mahal mo ko. Sabi nga ni Sean. Correction, minahal. Pagtatama naman ni Dimple nang muli nga siyang tumingin kay Sean. Past tense? Bakit? Ngayon hindi na ba? Tanong pa nga ni Sean. Ilang taon na ba ang lumipas, Sean? 6 years na. Hindi ba? Anong ina-expect mo? Na hindi magbabago ang feelings ng isang tao sa paglipas ng panahon? Sarcastic na sabi naman ni Dimple. Kung ganoon, wala ka ng feeling sa akin? Pero kung paano mo ko tignan ngayon, katulad na katulad pa rin kung paano mo ko tinignan noon. Talaga bang wala ka ng feelings para sa akin? Hindi totoo yan. Baka ilusyon mo lang yan. Mabilis na tanggi naman ni Dimple, sabay muling nag-iwas ng tingin.
Sige, hindi muna kita pipilitin. Naaminin mo ang tunay mong nararamdaman para sa akin. Pero yung tungkol sa anak natin sana naman. Huwag mo akong pigilan na bumawi sa kanya. Karapatan ko rin naman na maranasan na maging ama niya. Isa pa, kung makikipag-cooperate ka, titiyakin kong ibibigay ko rin sa iyo ang lahat. Yung maginhawang buhay na ipaparanas ko sa anak natin. Deserve mo rin maranasan yung bilang ina niya. Ani pa nga ni Sean. Hindi ko kailangan ng isang marangyang buhay. Pero hindi kita pipigilan na bumawi sa anak natin. Kasi katulad mo, gusto ko rin naman na maging maayos at maginhawa ang buhay niya. At aminado akong hindi ko yun kayang ibigay sa kanya. Ani naman ni Dimple. Kinabukasan ay muling rumakit nang paglalabada si Dimple. At habang kasalukuyan nga siyang nagkukusot ng mga damit, ay bigla siyang napatulala na ani mo'y malalim ang iniisip. Mama, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo nakatulala? Biglang usisa naman ng batang si Bruno na siyang kasalukuyan ding nagkukusot ng damit. Madalas kasi ay sinasamahan nito ang inang si Dimple sa paglalabada para tulungan. Ayos lang ako anak, may iniisip lang ako. Sagot naman ni Dimple sa kanyang anak. Si Papa po bang iniisip nyo? Ha? Paano mo naman nalaman na siyang iniisip ko ha? Takang tanong naman ni Dimple. Halata po kaya mama? Tugon naman ng batang si Bruno na bakas ang panunukso sa tono ng kanilang boses. Ikaw anak, baka kung anong iniisip mo ha? Ikaw kasi ang iniisip ko eh. Ano pala ang tingin mo sa papa mo? Gusto mo ba siya? Pagtatanong nga ni Dimple sa bata. Okay naman po siya, Mama. Mabait po siya at masaya po ako na siya po ang naging papa ko. Nakangiting sagot naman ni Bruno. Ganon? Paano pala kung sakaling sabihin niyang sumama ka na sa kanya at doon ka na sa kanila titira? Sasama ka ba kaagad kasi marami siyang pera at mayaman siya? Tanong pa nga ni Dimple. Sasama lang po ako sa kanya kung kasama ka rin po, Mama. Hindi naman po kasi kita pwedeng iwan eh. Dahil ikaw lang po ang nag-iisang mama ko, mahal na mahal po kita. Hindi naman din po mahalaga kung mayaman po si Papa. Ang gusto ko lang po mabuo ang pamilya natin katulad po ng iba. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Kung may award lang para sa best na anak, yung iyon na talaga ang award. Natatawang tura naman ni Dimple. Sabay pinisil ang ilong ni Bruno. At kung may award din po para sa best nanay, ikaw po ang mananalo, Mama. Bawi naman ni Bruno sa kanyang anak. Lumapad nga ang ngiti ni Dimple dahil sa tuwang kanyang nararamdaman at nagsimula nga siyang makipagkulitan sa kaniyang anak kung saan naglagayan nga sila ng mga bula sa katawan ng bawat isa habang nagtatawanan. Mama, tapusin na po natin ang paglalaba. Nangako po kasi si Papa na pupuntahan niya po tayo mamaya para po manood ng sine. Usal nga ng batang si Bruno. Hindi naman nakaimik si Dimple. Sinunod na nga lamang din niya ang kaniyang anak at mabilis nga nilang tinapos ang kanilang paglalaba. Ang ganda natin ngayon hindi halatang pinaghahandaan ng family date. Biglang panunukso ng kaibigan ni Dimple nang makita siya nito habang nag-ayos sa harap ng salamin. Hindi ko pinaghahandaan Isa pa, malisyosa ka talaga. Singhal naman ni Dimple. Talaga? Pero nagpapaganda ka. Dimple, wag ako. Matagal na kitang kaibigan, no? Obvious naman na may feelings ka pa sa tatay ng anak mo eh. Panunukso ni Annie. Annie, hindi totoo yan, no? Wala na akong feelings para sa kanya. Ginagawa ko lang naman to para sa anak ko. Yun lang yun. Patuloy na pagde-deny naman ni Dimple. Asus, sige na nga, sabi mo eh. Pagsuko naman ni Annie ngunit batid nitong hindi ito kumbinsido sa mga rason ng kaibigan. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin si Sean para nga sunduin ang mag-ina. At nang makita nga nito si Dimple, namutawi ang pagkamangha sa kaniyang mga mata. Nagpaganda ka para sa akin? May ngiti sa mga labing tanong nga ni Sean kay Dimple. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Bakit naman ako magpapaganda dahil sa'yo? Anas naman ni Dimple. Bahagya ngang natawa si Sean. Ang ganda mo. Komento nga nito na siyang dahilan para mamula ang mga pisngi ni Dimple.
Napangiti nga lamang si Sean sa naging reaksyon ni Dimple. Hindi na niya ito tinukso pa at umalis na nga sila para manood ng sine. Nang makabili nga sila ng tiket, ay naupo na silang tatlo sa loob ng sinehan kung saan pinaggigitnaan nga ni Sayon at Dimple ang kanilang anak. Nang magsimula ang movie na kanilang panonoorin, ay napaawang ang mga labi ni Dimple na tila ba nagtataka at nabigla sa kanilang panonoorin. Teka, horror ba ang panonoorin natin? Tanong nga ni Dimple na hindi malaman kung kay Sean o kung kay Bruno ba siya nagtanong dahil nakapukol lamang sa screen ang kanyang atensyon. Oo, si Bruno mismo ang pumili ng panonoorin natin, bakit may problema ba? Tanong pa nga ni Sean. Napalunok naman si Dimple at tumayos ng upo sa kabahagyang inilapit ng kanyang bibig sa tenga ng kanyang anak at bumulong. Anak, kailan ka pa nahilig na manood ng horror movie? Mama, takot po akong manood dati ng horror dahil po bukod sa bata pa po ako, wala po akong tatay. Pero ngayon na nandito na po si Papa, hindi na po ako takot na manood ng horror. Isa pa po, pambatang horror lang naman po ito, Mama eh. Tugon naman ng batang si Bruno sa kanyang inasabay subo ng popcorn. Pero bata ka pa rin naman hanggang ngayon na. Saka sa dami ng pwede nating panoorin, horror pa talaga napili mo? Bulong pa nga ni Dimple sa kanyang anak. Bakit natatakot ka ba? Sabat naman ni Sean. Ha? Ano? Ako natatakot, hindi ah. Kaagad ngang pagde-deny ni Dimple kahit na ang totoo ay tumatayo na ang mga balahibo niya sa takot. Hindi naman kasi siya mahilig manood ng mga nakakatakot sapagkat matatakotin na siya simula nang ipanganak siya. Ngunit sinikap nga niyang hindi iyon ipahalata. Habang nanonood ay hindi mapakali si Dimple kung saan-saan din niya pasimpleng ibinabaling ang paningin niya para lang maiwasan ang mga nakakatakot na parte sa kanilang pinapanood. Bahagya namang natawa si Sion nang mapansin nga niya si Dimple. Maya-maya pa ay hinawakan ni Bruno ang kamay ng kaniyang mga magulang at inilagay iyon sa kaniyang tapat. Nang biglang dahan-dahan na hinawakan ni Sion ang kamay ni Dimple ay napatingin nga ito sa kaniya. Nakatitig nga lang si Dimple kay Sion na siyang focus sa panunood at wala man lang reaksyon na mababasa sa mukha nito. Nang matapos nga ang kanilang pinapanood, ay dagli silang lumabas ng sinehan kung saan tila ba sumama bigla ang pakiramdam ni Dimple. Ayos ka lang ba? Konsulta nga ni Sean sa ina ng kanyang anak. Papa, matatakotin po talaga si Mama, hayaan po muna natin siyang magpahinga. Sabi naman ng batang si Bruno. Naghanap nga sila ng maupuan at hinayaan na nga lamang nilang magpahinga si Dimple. Hindi ko alam na sobrang matatakotin ka pala. Ani nga ni Sean, tila ba naawa sa kalagayan ngayon ni Dimple. Hindi naman masyado. Hindi lang talaga ako komportableng manood ng mga ganun. Pero ayos lang ako. Mukhang masaya naman kasi si Bruno at yun ang mahalaga. Pilit ngang ngumiti si Dimple. Pagkatapos nga nilang manood ng sine ay namasyal naman sila at kumain. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Dimple sa kaniyang mag-ama na magtutungo lamang siya sa banyo. At nang makapasok nga sa comfort room si Dimple ay hindi inaasahan na may nabangga siyang isang babae. Sorry, ayos ka lang ba? Kaagad ngang paumanhin ni Dimple at hinawakan ng babae na siyang muntikan ng matumba dahil sa pagkabangga niya. Don't touch me! Galit na sigaw ng babae nang tabigin nga nito ang kamay ni Dimple. Automatic din na nagsalubong ang mga kilay ni Dimple nang biglang maghugas ng kamay ang babae at nilagyan ng alkohol ang parte ng kamay na siyang hinawakan ni Dimple, pati na rin sa bandang balikat kung saan ito nabangga. Pagkatapos ay tinarayan si Dimple bago nga ito umalis. Ibang klase, napaka-arte naman ng babaeng yun. Sino ba siya? Saan nakakala niya? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Dimple at napailing-iling na lang.
Hanggang sa bumalik na nga siya sa kanyang magama. Anong nangyari? Bakit hindi may pintay ang mukha mo? Kaagad ngang tanong ni Sean nang mapansin nito ang nakabusangot na mukha ni Dimple. Wala. May aso kasi akong nakasalubong. Mukhang maselan nung nahawakan ko kaya nakakairita. Bakas nga sa boses ang pagkairita. Nasagot ni Dimple. Nagkatingin naman sina Sean at ng anak niyang si Bruno na tila ba nagtataka. Huli nga nilang ginawa ay namili sila ng mga pasalubong para sa mga magulang ni Dimple. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa nga rin ang paglalabada ni Dimple para makaipon para nga sa kaniyang anak. Ayaw niya kasing iasa na lang ang lahat kay Sion at nais pa rin niyang magampanan ang pagiging magulang niya sa kaniyang anak na si Bruno. Hanggang sa sumapit na nga ang araw kung saan para kay Sion ay oras na para ipakilala niya ang kaniyang anak sa kaniyang pamilya. Sobrang bilis nga ng kabog ng dibdib ni Dimple, dulot ng kabang kaniyang nararamdaman habang papasok na nga sila sa bahay ni na Sion. Huwag ka nang kabahan, kasama mo naman ako eh. Nakangiting sambit naman ni Sion nang hawakan niya ang kamay ni Dimple, habang sa ang isang kamay naman niya ay hawak din nito ang anak na si Bruno. Napalunok naman si Dimple at sandaling iginala ang tingin sa paligid kung saan bakas sa kaniyang mukha ang pagkamangha sa malaking bahay ni na Sion. Walang duda mayaman nga talaga ang pamilya nila, bulong nga ni Dimple sa sarili. Nagkakasama nga silang tatlo na pumasok at sinalubong sila ng mga katulong. Hanggang sa nalapitan nga sila ng isang babaeng maayos ang postura at maganda. Ma'am, si Bruno po ang anak ko. Nakangiting pagpapakilala nga ni Sean sa kanyang anak. Napatingin naman ang ina ni Sean sa bata at napangiti. Unang kita ko pa lang sa kanya sigurado na ako nga po ko nga siya. Kasi ganyan na ganyan din ang mukha mo nung bata ka. Tama ka, Mommy. Pagsang-ayon naman ni Sean sa kanyang ina. Magandang araw po, ako po si Bruno. Pagpapakilala nga ng batang si Bruno sa kaniyang sarili. Lumapad naman ang ngiti sa labi ng ina ni Sion na tila ba natutuwa ito kay Bruno. At ang ngiting iyon ng mommy ni Sion ay dagling naglaho nang bumaling ang tingin nito kay Dimple. Lalo na nang mapansin nga rin nito ang kamay ni na Sion at Dimple na magkahawak. Ma'am, siya naman po si Dimple, siya po ang nanay ng anak ko. Ipinakilala na nga rin ni Sean si Dimple. Hello po. Pagbati naman ni Dimple, nahalatang kinakabahan pa rin. Halina kayo, nakahanda ng pagkain, parating na rin ang daddy mo, Sean. Turan ng mami ni Sion at pinangunahan nga nito ang pag-alis. Lumungkot naman ang mukha ni Dimple nang hindi man lamang siya pinansin ng ina ni Sion. Habang nasa hapagkainan ay tahimik lang si Dimple habang kasama nga nila sa mesa ang pamilya ni Sion, ang mami at daddy nito, pati na rin ang kapatid nitong babae. Katabi ni Dimple ang kanyang anak at katabi naman ni Bruno ang ama nitong si Sion. Pakiramdam ni Dimple ay hangin lang siya ng mga sandaling iyon dahil hindi man lamang siya pinapansin ng mga ito. Ngunit hindi na iyon dinamdam pa ni Dimple sapagkat halata mo namang gustong-gusto at labis na natutuwa ang buong pamilya ni Sion sa anak nitong si Bruno. At iyon nga ang mahalaga para kay Dimple. Siya nga pala, Sean, darating din pala ngayon si Camille. Pinapunta ko siya dahil gusto ko rin naman niyang makita at makilala. Maya-maya nga ay wika ng mami ni Sean. Napatigil naman sa pagkain si Sean at seryosong tumingin sa kanyang mag-ina. Mom, para saan pa? At kailangan pa niyang pumunta rito. Ngayong nakilala na ninyo ang anak ko, sigurado namang automatic nang cancel ang pagpapakasal ko sa kanya, right? Seryosong sabi nga ni Sean sa kanyang mommy. Sean, hindi naman ibang tao sa atin si Camille. Ano naman, kung papuntahin ko pa rin siya dito sa bahay natin, masama bang makilala niya ang anak mo? Isa pa kailangan ding makilala ng apo ko ang magiging mother niya balang araw.
Sagot ng mami ni Sean. What? Ano po bang pinagsasabi niyo? Hindi kailangan ng anak ko ng bagong nanay dahil meron na po siya noon. Protesta nga ni Sean. Naikuyom naman ni Dimple ang kaniyang mga kamay dahil sa kaniyang mga narinig na sinabi ng mami ni Sion. Tila ba anumang oras ay sasabog na siya, ngunit pinilit niya pa rin na kontrolin ang sarili dahil bukod sa ayaw niya na magkaroon ng gulo ay nirerespeto niya pa rin ang pamilya ni Sean. Ma'am, magkaroon naman po kayo ng kaunting respeto sa totoong nanay ni Bruno. Biglang sabat naman ang kapatid na babae ni Sean. Dahil nga rin doon ay bahagyang kumalma ang loob ni Dimple. Hindi niya mawari kung gusto ba siya ng kapatid ni Sean, ngunit batid niyang kampi ito sa kuya nito. Masyado naman kayong seryoso. Siyempre nagbibiro lang ako, ano ba kayo? Pagbawi naman ng mami ni Sean sa sinabi nito kung saan bahagya pa itong natawa. Ngunit mababatid mo pa rin na peke ang tawang yon. Iha, sana naman huwag sumama ang loob mo sa biro ko. Hindi ka naman siguro sensitive, ano? Baling pa nga nito kay Dimple. Hindi naman sumagot si Dimple dahil alam niyang kaplastikan lang ang ipinapakita sa kanya nito. Sa halip ay uminom na lang siya ng tubig. Hindi naman nagtagal ay may dumating ngang isang babae, ang isang bisitang inaasahan nila na nagngangalang Camille. Camille, I'm glad that you are already here. Natutuwang salubong naman ng mami ni Sean sa kanilang bisita at nang magtagpo ang paningin ni na Dimple at ni Camille ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa gulat na nakita nila ang isa't isa. Ikaw? Gulantang na reaksyon nga ni Camille kay Dimple. Aso? Yan naman ang naging bulalas ni Dimple nang mapatayo pa nga siya mula sa kanyang kinaupuan dahilan para mabaling sa kanyang atensyon ng lahat. What do you mean by that? Sinong tinatawag mong aso? Galit namang buwelta ni Camille kay Dimple. Wala. Tanging sabi na nga lamang ni Dimple at muling naupo. Wow, hindi ko alam na magkakilala na pala kayo ah. Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng ina ni Sean nang tumingin nga ito kay Camille. We've met once, tita. Binanggalang naman niya ako. At ano nga pala ang ginagawa ng puritang yan dito, tita? Hindi ako na-inform na nagpapapasok po pala kayo ng outsider at isang hampas lupa rito sa bahay niyo? Maarteng turan pa nga ni Camille na pinapasaringan si Dimple. Akmang tatayo na sana si Dimple para buweltahan si Camille. Ngunit hindi iyon natuloy ng hawakan ni Sion ang kamay niya para pigilan. Humugot na nga lang ng malalim na buntong hininga si Dimple at umayos ng upo. Siya ang nanay ng apo ko, kaya wala akong choice kundi ang papasukin ng katulad niya. Nakangiting usal naman ng ina ni Sean. Talagang sinusubok ng mga bruhildang to ang pasensya ko ah. Gigil na bulong naman ni Dimple sa sarili habang pilit pa rin na kinokontrol ang sarili. Lalo na nang si Bruno na mismo ang humawak sa kanya habang ang tingin nito ay tila ba nag-aalala. Nginitian lang ni Dimple ang kaniyang anak para ipakita na okay lang siya. Oh, what a small world. Tanging nabigkas na nga lamang ni Camille. Mabuti pa, kumain na tayo. Camille, sige na, maupo ka na. Sabat pa nga ng daddy ni Sean kung saan naupo na nga rin si Camille sa tabi mismo ni Sean. Hi Sean, ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Kapag pumupunta ako rito, lagi kang wala pero naiintindihan ko naman kasi busy ka sa mga anak mo. Namiss kita. Pagpapapansin pa nga ni Camille kay Sean. Ngunit hindi siya pinansin ito, kaya napanguso na nga lamang siya hanggang sa napunta naman sa batang si Bruno ang kanyang atensyon. Hi, ikaw ang anak ni Sean, tama ba? Ako si Camille. Huwag kang mag-alala kasi kaya rin kitang alagaan at ituturing kita na parang anak. Ngayon pa lang, pwede mo na akong ituring na mama. Wika nga nito sa bata. Hindi na po kailangan, may mama na po ako. Siya lang po ang mama ko at ayoko po ng ibang mama. Tugon naman ng batang si Bruno dahil din doon ay bahagyang natawa ang kapatid ni Sean. Napabuntong hininga na nga lang si Camille
at nag-focus na lang sa pagkain. Matapos nga ang kaganapang iyon sa hapagkainan, ay nagtungo si Dimple sa banyo. At nang lumabas nga siya, ay kaagad na bumalatay ang dismayadong reaksyon sa kaniyang mukha nang madatnan niya si Camille sa sala. Hay, nangangamayaso na naman. Sadyang pasari nga ni Dimple kay Camille. Sumilay naman ang isang ngisi sa labi ni Camille. Itigil mo na yung pag-aak mo na para kang cool. Kasi hindi ka cool. Hindi ko nga alam kung saan ka kumuha ng lakas ng loob para pumunta pa rito. Halata namang ayaw sa'yo ni tita. Pero huwag kang mag-expect na kahit na ano, kasi sa huli sa akin pa rin si Sean. May etsapuera lang din ang anak mo. Ikaw at ang anak mo, mas bagay sa inyong mamuhay bilang mahirap at ikaw, hindi ka bagay kay Sean. Pangiinsulto pa nga ni Camille kay Dimple. Ano, tapos ka na bang magsalita? Ako naman ang babuelta. Okay? Tugon naman ni Dimple sa tinatamad na tono habang walang kahit na anong reaksyon ang mababasa sa mukha nito. Yeah, nasabi ko na nga ang mga gusto kong sabihin at sana matauhan ka na sa pagiging ilusyonado mo. May peking ngiti na sagot nga ni Camille. Inihanda nga ni Dimple ang sarili at walang pag-aalinlangan na sinampal si Camille. Hindi ilang isang beses, kundi 3 beses, kung saan palakas ng palakas ang sampal niya hanggang sa natumba sa sofa si Camille. Yung sampal, para yun sa pangiinsulto mo sa akin. Yung pangalawa, para naman yun sa pangiinsulto mo sa anak ko. At yung pangatlo, para yun sa pagtatangka mo nga gawin ng lalaking mahal ko. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo eh. Pasalamat ka nga. Ayan lang ang ginawa ko sa'yo. Gigil na usal nga ni Dimple. Hindi naman nagawang makasagot ni Camille nang mapaluhan na nga lamang ito habang hawak ang namumulang pisngi na siyang sunod-sunod na sinampal ni Dimple. Hay nako, ang baho tuloy ng kamay ko. Amoy aso. Panunuya pa ni Dimple nang pagpagan niya ang kamay niyang pinangsampal niya kay Camille. Tinalikuran na rin niya ito, ngunit ganoon na nga lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niya si Sean kasama ang kapatid nito at pati na rin ang anak niyang si Bruno. Kanina pa ba kayo riyan? Kinakabahan na tanong nga ni Dimple sa kanila. Sabay-sabay namang tumango ang 3 bilang tugon. Ano kasi? Siya kasing nagsimula. Hindi ko na nagawang mapigilan ang sarili ko kasi bigla niya akong pinagsabihan ng kung ano-ano. Nakausang pagpapaliwanag nga ni Dimple para katuwiran ang kanyang nagawa. Naku, okay lang yan, Ate Dimple. Buti nga sa babaeng yun ang arte-arte niya kasi nakakainis. Pabulong na bulalas naman ng kapatid ni Sean na siyang hindi inasahan ni Dimple. Napangiti naman si Sean at niyaya na nga si Dimple na umalis para ihatid na ito pati na rin ang kanilang anak. Huminto na nga ang kotse noong nasa tapat na sila ng bahay ni Dimple. Nang sulyapan naman nila ang anak nilang si Bruno sa backseat ay natutulog na ito. Akmang lalabas na sana ng kotse si Dimple nang biglang magsalita si Sean kaya napahinto siya. Narinig ko yung sinabi mo kanina nung sinampal mo si Camille. Sinabi mong yung pangatlong sampal ay para yun sa pagtatangka niyang agawin ang lalaking mahal mo? Sure naman na ako yung tinutukoy mo, 'di ba? Akala ko ba wala kang feelings para sa akin? Tanong nga ni Sean. Napalunok naman si Dimple. Siya nga pala, sinabi mo dati kapag malaman ng pamilya mo na may anak ka na, hindi ka na nila ipakakasal kay Camille, hindi ba? Pag-iiba nga ni Dimple, sa usapan ng maalala niya yung nangyari kanina sa bahay ni Sean. Oo, yun ang akala ko. Hindi ko naman nakalain na gusto pa rin ni Mommy na magpakasal ako kay Camille. Kahit na ipinakilala ko na nga sa kanila, si Bruno. Sagot naman ni Sean. Halata naman kasing ayaw sa akin ng Mommy mo bilang ina ni Bruno. Pero anong balak mo? Magpapakasal ka ba kay Camille? Bakit ko naman gagawin yun? Isa nga sa rason kung bakit ko kayo hinahanap ng anak natin ay para maiwasan ko ang maikasal sa kanya. Kasi hindi ko naman siya mahal. Isa pa,
Kung magpapakasal man ako, syempre yung nanay ng anak ko ang pakakasalan ko. Ha? Ano ibig mong sabihin? Reaksyon naman ni Dimple sa sinabi ni Sean. Dimple, ano ba sa tingin mo ang pinakadahilan ko para hanapin kayo? Hindi lang dahil sa ayokong magpakasal kay Camille, ang dahilan kung bakit ko kayo hinanap ng anak natin. Hinanap ko kayo kasi gusto kong mabuo ang pamilya natin. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, sa'yo lang ako naging seryoso. At hindi ako papayag na hindi tayong magkatuluyan sa huli. Pag-amin nga ni Sean sa nararamdaman niya. Hindi naman nakagalaw si Dimple kung saan baka sa mukha nito ang gulat sa kanyang mga narinig. Alam kong sa ngayon hindi ka pa nagugustuhan ni Mommy para sa akin. Pero hayaan mo sanang baguhin ang isip niya tungkol sa'yo. Isa pa, gusto ka ng kapatid kong maging sister-in-law at wala rin akong ibang naiisip o nakikitang magiging bride ko maliban lang sa'yo. Kaya kung tatanggapin mo, payag ka bang magpakasal sa akin? Mas lalong ikinabigla ni Dimple ang bigla ang pagyaya ni Sean ng kasal. Sandali, nasaan ang singsing? Yan nga ang tanong na lumabas mula sa bibig ni Dimple. Ha? Bahagyang gulat naman ang reaksyon ni Sean. Nagpo-propose ka sa akin ng walang singsing? Paano ko sasagot sa'yo niyan? Natatawang usal ni Dimple kay Sean. Oo nga yung singsing. Pasensya na hindi ko din naman kasi inekspekto. Pero huwag kang mag-alala. Bibilhan din kita ng singsing. E di saka na rin ako sasagot kapag may singsing na. Nakangising saad pa ni Dimple. Mahina ngang natawa si Dimple bago siya lumabas na ng kotse at kinarga naman ni Sean ang anak nilang si Bruno patungo sa kwarto nito. Saka nga nagpaalam ng umalis. Nang gabi ngang iyon ay nanatili si Dimple sa sala habang tulala at tila ba malalim ang iniisip. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang inang, si Susan, nang mapansin siya nito. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May nangyari ba sa bahay ni Sean? Usisa nga ni Susan sa kanyang anak nang tabihan niya ito sa sofa. Kasi po hindi ako gusto ng mommy ni Sean. Gusto rin po niyang ipakasal si Sean sa iba. Masyado po nila ako minamaliit dahil lang sa iba ang estado ng buhay ko kumpara sa kanila. Paglalabas nga ng sama ng loob ni Dimple sa kanyang ina patungkol sa pamilya ni Sean. At bukod sa hindi mo kayang tanggapin na magkaroon ng ibang nanay si Bruno, hindi mo rin kayang tanggapin na ikakasal si Sean sa iba dahil mahal mo siya, tama ba? Tanong naman ni Susan. Bumuntong hininga si Dimple at marahano tumango. Si Sean ba? Gusto niya rin bang magpakasal sa ibang babae? Usisa pa nga ng ina ni Dimple. Umiling naman si Dimple. Hindi po at kanina lang po. Bigla niya pong inamin sa akin yung nararamdaman niya. At bigla niya rin po akong niyayang magpakasal. Ano naman ang naging sagot mo? Pumayag ka? Nang sabi ko, saka na lang po ako sasagot kapag may singsing na. Sad pa nga nito. Naintindihan kita, anak, at kung ako, ganun din ang magiging reaksyon ko sa umpisa. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Pero sigurado naman akong lalambot din ang puso sa'yo ng mommy ni Sean kapag nakita niyang tunay ang pinapakita mo at pagmamahal mo para sa anak niya. Nakangiting litanya nga ng ina ni Dimple sa kanya. Napakalawak po talaga ng pangunawa niyo, ma. Kung ibang magulang yon, siguro nagagalit na sila kasi minamaliit at iniinsulto yung anak niyo. Kayo po, in-encourage niyo po akong patunayan ang sarili ko sa kanila. Manghang komento nga ni Dimple sa ina. Siyempre naman, inintindi ko lang naman siya bilang isa rin akong magulang. Isa pa, hindi ka pa naman niya lubusang kilala. Napangiti naman si Dimple sa sinabi ng kaniyang ina. Kinabukasan nga, hindi pa man bumabangon si Dimple. Sa kaniyang kama ay biglang dumating si Sion, kung saan doon na nga rin ito nag-almusal. Kasama ang anak na si Bruno, pati na rin ang mga magulang ni Dimple. Dimple, gumising ka na, nakahanda na ang almusal. Sigaw nga ng ina ni Dimple, naabot hanggang kwarto nito. Tinatamad na bumangon naman si Dimple habang nakapikit pa ang mga mata. Bahagya niya ring sinuklay ang magulo niyang buhok
Gamit lamang ang kamay niya, saka ibinalot ang kumot sa kaniyang katawan at naglakad palabas ng kwarto upang sabayan nga ang kaniyang pamilya na mag-almusal. Bakit naman po ang aga niyo akong ginising, inaantok pa? Hindi nga natapos ni Dimple ang kanyang sasabihin dahil naroon palang lalaki. Hi, good morning. Nakangiting bati ni Sean kay Dimple. Ma? Bakit hindi niyo po sinabi na andito pala si Sean? Naiinis ngang bulyaw ni Dimple sa kaniyang magulang at mabilis na tumakbo pabalik sa kaniyang kwarto. Natawa naman ang mga magulang ni Dimple, kabilang na rin sina Sion at Bruno. Pagpasok ng kwarto ay kaagad ngang tiningnan ni Dimple ang sarili niya sa harap ng salamin. Nakakahiya, bakit kailangan akong makita ni Sean na ganito ang itsura? Nagdadabog nga si Dimple sa kama dahil sa sobrang hiyang nararamdaman matapos nga siyang makita ni Sion sa ganoong estado. Ngunit maya-maya lamang ay kumalma siya at nag-ayos nga ng sarili bago siya muling lumabas ng kwarto at nakisabay na nga sa almusal. Pagkatapos ay naupo siya sa sofa para manood ng TV habang hindi pa rin niya magawang tingnan si Sean. Iniwasan mo ba ako? Dahil ba sa sinabi ko kagabi? Direktang tanong nga ni Sean nang tabihan niya sa sofa si Dimple. Mabilis namang umiling si Dimple upang itanggi yun. Hindi. Sadyang nahihiya lang talaga ako dahil nakita mo ako sa ganoong itsura kanina. Mahina ang boses na sagot nga ni Dimple. Hindi mo na kailangan pang mahiya. Maganda ka pa rin naman kahit bagong gising. Ani nga ni Sean na siyang nagpapula sa mga pisngi ni Dimple. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Maya-maya pa ay usal ni Sean na tinilabas ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Tignan mo sa nangyari kanina. Sa hudyat na yon ni Sean ay kinuha nga ni Dimple ang maliit na box at dahan-dahan na binuksan. At nagningning nga ang kanyang mga mata nang makita niya ang laman na singsing ng box na yon. Siguro naman ngayong may singsing na pwede mo nang sagutin yung tanong ko sa'yo. Kinuha nga ni siya ng maliit na box mula kay Dimple at maingat din na kinuha sa loob nun ang isang singsing. Dimple, pumapayag ka bang buuin ang pamilya natin at manatili sa tabi ko habang buhay? Pumapayag ka bang pakasalan ako? Tanong nga ni Sean habang hawak niya ang singsing. Halos manubig naman ang mga mata ni Dimple habang nakatitig ng direkta sa mga mata ni Sion. Ilang beses din siyang napalunok hanggang sa tumango-tango ang kaniyang ulo at sumagot. Oo, Sean, pumapayag akong magpakasal sa'yo. Lumapad ang ngiti ni Sion matapos marinig ang sagot ni Dimple. Habang isinusuot nga niya ang singsing sa daliri ni Dimple, biglang may pumutok. At napatingin sila sa magulang ni Dimple kasama ang kanilang anak na si Bruno na siyang nagpaputok ng confetti, party popper bilang pagsurpresa kay Dimple. Natawa na nga lamang din sila dahil doon. I love you, wika ni Sean at dahan-dahan na inilalapit ang kaniyang mukha sa mukha ni Dimple. Naging alerto naman si Susan nang mabilis niyang tinakpan ng palad niya ang mga mata ng kaniyang apo at marahan nga silang umalis para iwanan ng dalawa at mabigyan ng mga ito ng pagkakataon na makapagsolo. Nagdampi nga ang mga labi ni Dimple at Sion na nagtagal ng ilang minuto at hinagkan nga ni Sion ang noo ni Dimple, saka sila parehong napangiti. Pagkatapos nga ng proposal na iyon ni Sion, ay sinikap naman ni Dimple na kuhanin ang loob ng mami ni Sion bago nga sila tuluyang ikasal. Hindi naman siya nabigo dahil naramdaman nga niyang tila ba unti-unti na rin siyang nagugustuhan ng ina ni Sion. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang pagpapakita niya ng tunay niyang hangarin sa pamilya nila kung saan ang mahalin lamang ng mabuti si Sean at ang anak niyang si Bruno. Ate Dimple, gusto ka raw pong makausap ni Mommy, puntahan mo raw po siya sa kwarto. Tawag nga ng kapatid ni Sean kay Dimple. Bahagya namang nagtaka si Dimple dahil hindi niya alam kung bakit siya biglang gustong kausapin ng ina ni Sion.
Kasalukuyan nga siyang nasa kusina at tumutulong sa mga katulong sa pagluluto ng kanilang hapunan. May ideya ka ba kung bakit gusto kong makausap ng mommy mo? Galit ba siya sa akin? Kinakabahan pa nga ang tanong ni Dimple sa kapatid ni Sean. Ang totoo niyan, wala rin akong idea kung bakit gusto kong makausap ni mommy. Pero sa tingin ko, hindi naman siya galit sa'yo kaya wag kang kabahan. Baka may gusto lang talaga siyang sabihin na importante. Sagot naman ng kapatid ni Sean at nginitian nga nito si Dimple. Nag-ipon nga ng lakas ng loob si Dimple bago niya pinuntahan ang ina ni Sean sa kwarto nito. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Sabi nga sa kaniya ng mommy ni Sion na siyang nakaupo sa kama. Napalunok naman si Dimple dahil sa kaba, saka siya dahan-dahan na umupo sa tabi ng ina ni Sean. Nanatili lang siyang tahimik at hinintay sa kung anuman ang nais sabihin nito sa kanya. Dimple, iha, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na ngayon, nakikita ko na at naiintindihan ko kung bakit mahal na mahal ka ng anak ko. Kaya naman naisipan namin siyang ipakasal sa anak ng kaibigan namin para matuto siyang magseryoso. Alam ko na hindi naging maganda ang pakikitungo at trato ko sa iyo nung umpisa, pero sana maintindihan mo ko at sana hindi ka galit sa akin. Malumani na wika nga ng mommy ni Sean na siyang hindi inasahan ni Dimple. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako galit sa inyo, ang totoo nga po niyan. Naintindihan ko po kayo na ang kapakanan ko lang po ang iniisip nyo. Tsaka ng anak nyo, pero wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi po ang yaman nyo ang habol ko. Mahal ko po ang anak nyo. Ani nga ni Dimple. Salamat sa pag-intindi, ang swerte ng anak ko na ikaw ang mapapangasawa niya. Turan pa nga ng mommy ni Sean at niyakap nga nito si Dimple. Bahagya pang nagulat si Dimple, ngunit napayakap na lamang din siya, pabalik at napangiti. Sa paglipas ng mga araw, maayos na ang pamilya ni Sean at Dimple. Subalit ang tangi na nga lamang nilang problema ay si Camille na siyang hindi pa rin tumitigil at pilit pa rin ginugulo ang relasyon ni Sion at Dimple. Hi Bruno, bati nga ni Camille. Sa batang si Bruno nang maabutan nga niya itong naglalaro sa labas ng bahay ni Sean. Aso? Tila gulantang at takot. Nareaksyon ni Bruno sabay tumakbo papasok ng bahay. Mama, nandito po ulit yung aso! Sumbong nga ni Bruno sa kanyang ina. Ha? Anong aso? Kunot ang noong tanong naman ni Sion na siyang kasama nga ni Dimple ng mga oras na iyon. Samantalang mahinang natawa naman si Dimple dahil alam niya na kaagad kung sinong aso ang tinutukoy ng kaniyang anak. Anong ginagawa mo rito? Salubong na tanong nga ni Dimple kay Camille. Tumaray naman ang mga mata ni Camille na tila ba niinis ito nang makita si Dimple. Nandito lang naman ako para gantihan ka sa pagsampal mo sa akin noon. At para kunin pabalik sa iyo si Sean. In the first place, ako naman talagang nauna. Mariin ang boses na sagot naman ni Camille. Kung makapagsalita ka naman parang inagaw ko siya. Hindi mo siya naging pag-aari, kaya hindi mo siya kailangan bawiin sa akin. Dahil kahit ano rin ang gawin mo, hindi ko hahayaan na maagaw mo mula sa akin ang lalaking pakakasalan ko. Matapang na buwelta naman ni Dimple. Walang iya ka talagang babae ka? Sigaw ni Camille at lumapit nga kay Dimple para sampalin ito, subalit mabilis na nahuli ni Camille ang kamay niya. Umaktong sasampalin naman ni Dimple si Camille pabalik, ngunit natawa siya nang biglang umiwas si Camille at pinansalag ang isang kamay sa kaniyang pisngi na tila ba takot na takot ito sa sampal ni Dimple. Relax, di ba nandito ka kasi gusto mong gumanti sa pagsampal ko sa'yo dati? Bakit tila yata takot na takot kang masampal ulit kita? Natatawang pangaasar nga ni Dimple kay Camille. Binitawan naman na ni Dimple si Camille, ngunit natatawa pa rin siya sa hitsura nito ngayon. Ilang sandali nga lang ay dumating si Sean kasama ang anak na si Bruno, kaya tumikhim si Dimple at tumigil sa pagtawa. Camille, anong ginagawa mo rito? Dimple, sinaktan ka ba niya ha?
Nag-aalala nga na tanong ni Sean kay Dimple habang isa-isang chinecheck ang iba't ibang parte ng katawan nito. Okay lang ako, hindi naman niya ako masasaktan eh. Matapang na tugon naman ni Dimple. Camille, umalis ka na. Huwag ka nang manggulo pa. Ikakasal na kami ni Dimple kaya pwede bang lubayan mo na kami? Camille, hindi ako ang lalaking para sa'yo at naniniwala ako na darating ang taong magmamahal sa'yo at handa kang pakasalan. Baling naman ni Sean kay Camille. Ano bang nakita mo sa babaeng yan? At siya ang gusto mong pakasalan ha? Buliyaw pa nga ni Camille habang maluha-luha nga rito. Kasi siya ang nanay ng anak kong si Bruno. Siya ang babaeng unang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na hindi tumitingin sa kalagayan ng isang tao. Siya rin ang babaeng nagpatibok ng puso ko. At sigurado ako na siya lang ang tanging babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Seryosong sambit naman ni Sean. Dahil doon padabog na umalis, si Camille lang hindi nangain nito na kayanan pa ang sakit na nararamdaman. At napaluha, kung ganun sa akin ka pa lang na in love? Pagguha naman ni Dimple ng atensyon ni Sean. Hinarap naman ni Sean si Dimple at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Oo, simula noon hanggang ngayon, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa'yo. Inisip ko na baka nanibago lang ako noong una. Naduwag. Pero nung nakita ko ulit kayo ng anak natin, napagtanto ko na gago ako kasi sinayang kong mga panahon na sana nakasama ko kayo. Nasamahan at natulungan sana kita. Nasubaybayan ko rin sana yung paglaki niya. At nung sinabi mo sa akin na buntis ka at magiging tatay na ako ang isasagot ko sa'yo, ay handa kitang panagutan at panindigan. Kaso lahat yon pinanghinayangan ko na lang. Kaya naman ngayon wala na akong sasayangin na oras. Nakasama ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Matamis na litan niya nga ni Sean at hinagka ng noo ni Dimple. Sana naman po naalala niyo pa po na nandito ako. Biglang sabad naman ng batang si Bruno nang akmang hahalikan na sana ni Sean ang mga labi ni Dimple. Pareho ngang napalingon sina Sayon at Dimple sa kanilang anak at natawa. Sumapit na nga ang araw ng kasal ni na Dimple at Sayon, kung saan ipinangako at sinumpa nila sa isa't isa na araw-araw silang magmamahalan at kailan may hindi sila maghihiwalay, sa hirap man o sa ginhawa, sa lungkot man o sa saya, at sa kahit na ano pang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ay magkasama nilang haharapin iyon. Oras na nga para ihagis ni Dimple ang bulaklak na siyang hawak niya at excited nga ang mga tao sa kaniyang likuran na saluhin iyon. Nang sa hindi inaasahan ay ang kapatid ni Sean na babae ang siyang nakasalo ng bulaklak. Nabalot nga sila ng katahimikan, lalo na nang magsalubong ang kilay ni Sean habang nakatingin sa kaniyang kapatid. Tila ba hindi ito sang-ayon at hindi ito natuwa na ang nakababatang kapatid niya ang siyang nakasalo ng bulaklak. Ngumiti naman ng malapad ang kapatid ni Sean at mabilis na hinagis sa ibang tao ang bulaklak para nga ipasa. Napangiti naman si Sean at tila ba nakahinga ng maluwag. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na mas strict ka pagdating sa kapatid mo kumpara sa mga magulang mo. Natatawang komento nga ni Dimple sa kanyang asawa. Masyado pa siyang bata. Hindi rin siya pwedeng mag-boyfriend sa ngayon dahil baka i-take advantage lang siya ng mga lalaki. Sagot naman ni Sean. Katulad ba ng ginawa mo sa akin? Biro naman ni Dimple na siyang nagpataas ng kilay ni Sean. Joke lang. Kagad namang pagbawi ni Dimple. Napailing-iling na nga lamang si Sean. Sabay sinakop ang mga labi ng kanyang asawa. Nagsisisi ako na hindi kita pinanagutan noon. Pero at least ngayon kasal na tayong dalawa at pwede na tayong bumuo ng isang malaking pamilya. Mabuti na lang talaga at bumalik ka. Kasi kung hindi, baka tumandang dalaga na talaga ako. Kung hindi lang din naman ako ang makakatuluyan mo sa huli, mas mainam na nga lamang na tumandang dalaga ka na lang. Pero ngayon, hindi na ako tatandang dalaga dahil kinasal na ako sa lalaking pinakamamahal ko na makakasama ko sa pagbuo ng isang malaking pamilya. Napangisi naman si Sean
at hinapit ang bewang ni Dimple para mas lalo itong ilapit sa kanya. Pangako hinding-hindi na kita iiwan. Iyan nga ang huling sinabi ni Sean bago niya muling inangkin ang mga labi ng kaniyang asawa. Matapos nga ang kasal ay nagsimulang mamuhay bilang mag-asawa sina Sion at Dimple. Tinupad din nila ang mga sinumpaan nila sa isa't isa noong ikinasal sila. Kaya naman patuloy nga silang namumuhay ng masaya. Ang pag-ibig nga naman, kapag talagang tinamaan ka, ay wala ka ng kawala dahil titibok at titibok ang iyong puso para sa isang taong nakatadhana para sa iyo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sean at Dimple kasama ang kanilang mga cute na anak. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Recalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marciel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, Penning Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Caredo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.